Naaalala mo pa ba kung gaano kasaya ang buhay noong bata pa tayo? Yung tipong ₱1 lang, may baon ka ng merienda at kontento ka na sa candy na may raffle sa balat. Noon, hindi kailangan ng mamahaling pagkain para sumaya. Basta may tsokolate, juice concentrate at soft drinks na mabibili sa tindahan sa kanto, solve na. Pero hindi lahat ng paboritong pagkain sa ating kabataan ay tumagal sa merkado. Marami sa kanila ay biglang nawala, parang multo, at iniwan tayong nagtatanong, nasa na sila? Sa kabila ng kanilang pagpanaw, nananatili silang buhay sa alaala ng mga batang 80s, 90s at early 2000s. Samahan niyo ako sa isang masayang pagbabalik tanaw sa mga pagkaing minsang nagpasaya sa ating murang isipan at panlasa. Mga pagkain at inuming kahit minsan lang nating natikman, hindi natin malilimutan. Una yung Chocobot. Ang Chocobot ay naalala bilang ang matapang na candy brand na sumubok pero hindi nagtagumpay. Sinubukan nitong palitan ang Chocnut bilang paboritong tsokolate ng mga Pilipino. Noong dekada 90, dagsa ang mga bata sa mga sari-sari store para bumili ng Chocobot na naging kilala dahil sa packaging nitong kahawig ng Transformers. Hindi lang naman ito binibili para sa lasa ng tsokolate at mani, kundi umaasa rin na manalo ang mga bata sa mga papremyo. Naaalala mo ba ang Better Luck Next Time sa loob ng balot? Hindi na lamang nalaman kung ano ang papremyo dahil bigla na lamang itong nawala sa merkado. Pangalawa yung Royal Sparkling Soda. Ang Royal Sparkling Soda ay ginawa ng San Miguel Brewery bilang unang subok nila sa paggawa ng soft drinks na walang alkohol. Ang sparkling soda ay tubig na may bula, gawa sa paghalo ng carbon dioxide. Noong 1940s, ang Royal Sparkling Soda ay binebenta sa berdeng bote na hugis bowling pin. Sa paglipas ng panahon at bago ito tuluyang mawala, nagbago ang itsura nito. Mula sa berde, naging malinaw at bumalik sa berde. Pangatlo yung Tivoli. Ang Tivoli ay tinawag na ice cream ng masa dahil mura at abot kaya ito. Madalas itong merienda ng mga bata tuwing tag-init kahit matuluan pa ang uniforme. Basta makakain ng masarap na ice cream ay ayos lang. Gawa ito ng Consolidated Foods Corporation na kalaunan ay naging bahagi ng Universal Robina Corporation. Sa huli, dahil sa kakulangan sa bagong ideya at problema sa mga suppliers, tumaas ang presyo nito habang lumit ang supply. Kaya hindi na ito nakasabay sa mga dayuhang brand na pumasok sa Pilipinas. Pang-apat ay ang Yes Cola. Isa sa mga hindi gaanong tinangkilik na soft drink sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang Yes Cola. Ayon sa mga batang lumaki ng 60s at 70s, 15 cents lang ang isang bote noon pero halata sa lasa. May kakaibang aftertaste ito na hindi nagustuhan ng marami. Pati ang variant nitong Apple Sidra ay may reklamo, parang amoy gasolina daw ang lasa. Pang-lima ay ang kakaibang produkto ng McDonald's na tinawag na McRice Burger. Ito'y nauna sa Taiwan at Singapore bago dumating sa Pilipinas. Ginawa ito para sa mga Asian na mahilig sa kanin. Ang buns ay gawa sa pinatigas na rice patties na may sesame seeds sa ibabaw. May dalawang version ito, ang Beef Supreme at Chicken Supreme. May mga natuwa pero mas marami ang hindi nagustuhan ng konsepto. Para sa karamihan, mas gusto pa rin nila ang regular na kanin na may ulam. Kaya tuloy na rin itong tinanggal sa menu. Pang-anim ay ang mga flavors ng Magnolia ice cream. Ang Magnolia ay naging matatag dahil sa kanilang pagiging malikhain pagdating sa ice cream flavors. Noong 1954, naglunsad sila ng Flavor of the Month kung saan iba't ibang flavor ang inilalabas bawat buwan. Kasama sa mga naalalang flavors ang Chico, Choco Pretzels, Sweet Corn, Banana Split at Golden Nangka Fiesta. Kombinasyon ng fruit salad at langka. Dahil dito, nasundan ito ng mga produktong tulad ng sorbetes noong 80s at Best of the Philippines line na nagpapakilala sa mga paboritong lasa mula sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Nagsanib puwersa noon ang Magnolia at Nestle para gumawa ng mga bagong ice cream products. Isa na rito ang Nestle Non-Stop. Partikular itong ginawa para sa mga kabataan. 3 layer na ice cream sa isang cup. May marshmallows, chocolate syrups at mani sa ibabaw. May libreng maliit na kahoy na kutsara. Kasama sa mga paboritong flavor ang Choco Banana Split at ang Black Desire na nilabas kasabay ng pelikulang Lord of the Rings, Return of the King. Noong panahon na ang piso ay sapat na para sa merienda,
patok ang fresh gusto. Ang soft drinks na ito na root beer ang lasa ay mabili lalo na kapag kapareha ng hopya. Kilala rin ang kanilang TV commercial noong 1970s kung saan ginamit ang tagline na "You like it very mucho." Ang batang bida ron ay walang iba kundi si Gary Valenciano. You like it very mucho! Ang stork ay hindi paborito ng karamihan bilang candy ng mga bata, kundi candy na kadalasang pinipili tayong kainin. Kadalasan itong ibinibigay kapag may hilo o kapag gustong magpabango ng hininga. Noong 1996, natuklasan ng US FDA na ang balot nito ay may mataas na lead content. Hindi raw ito mapanganib ayon sa kumpanya pero nagdulot ito ng pangamba sa publiko. Sa kalaunan, binili ito ng Rebisco at pinilitan ang pangalan ng candy sa Star. Bago pa man magkaroon ng Tetra Pak, ang Magnolia Chocolate ay nasa mga munting glass bottles. Gawa ito sa purong gatas ng baka at tsokolate. Kailangan itong palamigin at bago inumin, kailangang alugin muna dahil bumababa ang tsokolate sa ilalim. Sa pagbukas ng papel na takip, maririnig mo ang pop na tunog, senyales na pwede mo na itong inumin. Sa huli, nanatiling kilala ang chocolate habang ang mas murang Chocovim ay nawala na. Noong dekada 80 at 90, kilala ang Sunny bilang murang juice concentrate. Isang bote nito ay pwedeng tunawin sa tubig at makagawa ng maraming baso ng juice, kaya madalas sa mga handaan. Maraming estudyante ang may baon na Sunny sa Coleman at maging ang ilang guro ay nagbebenta nito sa paaralan. May iba't ibang flavors ito tulad ng orange, grapes at strawberry, pero sa kabila ng kasikatan nito, marami ang nagsabing parang masyadong artipisyal ang lasa. Dahil dito, unti-unti itong nawala sa merkado. Ang Moonbits ay isa pang lokal na tsokolate na sumubok makipagsabayan sa Nips at M&M's. Ito ay gawa ng Surge Products Incorporated, isang kumpanyang Pilipino. Matapos ang ilang taon sa Amerika, bumalik ang anak ng may-ari at sinubukang buhayin muli ang brand. Ngunit nang tumama ang Asian Financial Crisis noong 1997, naapektuhan ito. Maraming utang at problema sa mga empleyado. Sa huli, nagsara ang kumpanya. Moonbits, eat your hearts out! Katulad ng Sunny, ang Julep ay isa ring juice concentrate na sumikat sa mga pamilyang praktikal. May iba't ibang prutas na flavor ito gaya ng grape, orange at lemon lime. Sabi sa commercial, pwede itong gawing hanggang 20 baso. Pwede ring gawing ice drop sa pamamagitan ng paghalo nito sa tubig. Lagay sa hulmahan at i-freeze. Hindi malinaw kung kailan at bakit ito nawala, pero marahil ay dahil sa parehong dahilan ng pagbagsak ng Sunny. Akala ng marami, imported ang Coney Island ice cream, pero ito ay tatak Pilipino. Maraming batang tumangkilik dito ang naalala ang kanilang mga flavor tulad ng bubblegum na may totoong bubblegum bits, New York, pistachio, mint chocolate chip at ang Eskimo roll, ang pinakaunang produkto nila. Itinatag ito noong dekada 70 ng Seamark Enterprises, pag-aari ng Trilliana de Ocampo families. Nang bilhin ito ng Pure Foods, pansamantala itong naging sponsor ng isang PBA team na Coney Island Ice Cream Stars. Pero matapos iyon, tuluyan na rin itong nawala sa merkado.